Pang-context para malaman niyo kung okay ba yung 1,600 per month. 1,600 nga ba ang natanggap? 10 years ago, ang offer sa amin ay 1,700. Gross po iyon, hindi yun netto. Meaning, babawasan pa ng pension mo, tax, renta mo ng bahay, bills mo ng bahay, pagkain mo, pamasahe mo, pang-load mo, internet. Or hindi po libre ng employer yung mga living expenses naming employees. Mga magagandang views, peaceful, nung nakatira pa kami sa probinsya halos 10 years ago nung kararating namin ng Finland. Sabi nga ng friend, samantalang tayo noon 1,700, nakaka-survive naman tayo. Isang malaking contributing factor noon, marami kami sa isang bahay or at least 2 or more, isang apartment, shared kami. Kunwari, yung bahay naming tatlo, 600 plus. So, i-divide mo yun ng tatlo, tig 200 plus na lang kami. Sabi ng isa kong kawork na Finnish dati, ay, buti kayo nakakaya niyong ganyan na mamuhay na maraming kasama sa bahay. Siyempre, nung time na yun, kararating ko lang ng Finland, tapos tumatango lang ako, ngumingiti lang ako, and later mo pa marirealize yung mga problema kapag may mga kasama ka sa bahay. Kasi hindi naman kayo, necessarily best friends agad or forever. Malaki na yung bawas kasi hati-hati sa renta, pero ikaw pa rin yung magbabayad ng pagkain mo, internet mo, yung mga tax mo na automatic na ibabawas dun sa yung sahod, pati pension mo ibabawas din yan. Living expenses lang yung pinag-uusapan. Para sa akin, kasya naman yun. Nagpadala ba ako nung 1,700 lang yung sahod ko? Oo naman, pero hindi po yun kapareho ng mga nagsusustento ng sarili nilang anak o asawa sa Pilipinas. Yun lang yung mga as needed na padala. Kasi syempre, hindi naman tayo rich. Compared sa sahod ko sa Pilipinas na nag-average mga 10 years ago ng mga 5 to 8,000 pesos, syempre, yung savings ko nun masyado lang minimal kahit minimalist din naman yung aking living, aking lifestyle. Ayun, sa sahod na 1,700 mga 10 years ago nung kararating ko ng Finland, opo, nakakasave pa rin ako ng euros. Sa Pinas, nakakasave din naman ako ng pesos. Pero pag i-compare mo yung savings mo, mas madami kang masisave dito compared dun sa sahod mo sa Pinas. Savings yung pinaka natutunan ko na mas mataas dito. Basta, i-maintain mo na mas mababa yung lifestyle mo sa na-earn mo. Kasi kung napakataas ng mga ginagastos mo, tapos yung na-receive mo, mas mababa ng super layo dun sa mga ginagastos mo. E di syempre hindi lang sa kulang, magkakautang-utang ka pa. Pero hindi rin naman ibig sabihin na super kuripot ka na nagugutom ka na at hindi ka kumakain ng wasto at hindi ka rin nagdadamit ng wasto. Kasi part din yung pag-aaruga ng health para 'di ba, makasave ka sa buhay. Tipid living yung tawag sa atin sa Pinas, kumbaga. Hindi ibig sabihin na nag-abroad ka na 100,000 na yung katumbas ng sahod mo. 100,000 din yung pwede mong gastos-gastusin. Kaya yan ng pagtitipid, mag-survive sa ganong sahod. Kasi nung time na yun, yung mga Finnish na ka-work ko na mas matagal na syempre sa work, mga 2,000 plus na yung mga sahod nila. Tapos ako hindi ko ma-imagine magkaroon ng sahod na ganon. Kasi 1,700 nga yung sahod ko. Yun yung mga tipid tips. Magkaroon ng roommate or roommates para may kahati sa bills at wag masyado sa luxury kasi over na yon na hindi mo talaga afford, hindi naman luxurious yung sahod mo. Pero kung hindi mo talaga mapagkasya, maghanap ka paano pataasin yung income. For example, sa amin, may dagdag naman yung sahod nung gumraduate kami para sa Lahi Hoitaya or Licensed Practical Nurse. Pero mas mataas na naman yung itataas ng sahod kapag nag-aral ka ng nursing. Parang yun yung literal na mas mataas yung pinag-aralan mo, mas tataas pa yung sahod. Pero sa case ko lang yun, meron din akong mga kakilala na nag-remain sa Lahi Hoitay. Hindi na sila kailangan nag-aral ng nursing. Mas mataas pa yung sahod nila sa ibang nurses. Kasi marami silang duties ng holidays, nights. Kuha sila ng extra duties, hindi sila nagde-day off. Mas mataas ang sahod mo sa mas mataas ang pinag-aralan sa'yo. Kasi yung ibang nursing jobs ay day shifts lang and weekdays. Mas mababa yung naiipon nun compared sa mga kuha ng afternoon, nights, holidays,
weekends at konti lang ang day off. Lahat ng day off nila pinapalit nila ng duties. Pero gaya ng ibang advice at kwento na maririnig mo dyan, ikaw na rin naman ang magde-decide tungkol sa buhay mo. Hindi guarantee yung narinig mo ngayon para tanggapin yung sahod na yan at pumunta dito, magstay dito ng super tagal. Nasa diskarte sa buhay, sabi nga nila. Bago ako pumunta dito, nanood ba ako ng Life in Finland ng mga Pinoys? No, walang ganong content noon. Pero now, may idea ka na. Dagdag info, wala po talagang universal na minimum wage dito sa Finland. Magkakaiba po yan sa agreements na sinusunod ng kumpanya. Ito yung isang pagkakaiba sa atin sa Pilipinas na may minimum wage tayo at depende pa sa lugar. Natry ko pa nga sa Pilipinas yung below minimum wage. Ayun, chika!